So good day to all of you, especially to users though. Today, we'll talk about the IUPAC nomenclature of saturated hydrocarbons or alkenes. So, kaning IUPAC is mo niya kanang murag international name. It is the interaction between carbon and hydrogen through the two chemical elements. So, silang pag-interaction mis makita mga daghan kayo ng mga chemical compounds over more than 1 million compounds. So, we'll break down furthermore this video. So, what is alkanes? Alkanes are hydrocarbons that contain only single covalent bond between carbon and atom. So, pasabot aning alkanes is single bond siya, like carbon na connect isa lang ikonikan na atom. So, mga single bond siya. So, then International Union of Pure and Applied Chemistry or IUPAC. So, ang meaning sa abbreviation nga IUPAC is means International Union of Pure and Applied Chemistry. Develop a standard system for naming compound so that every compound has an correct and universal name. So, if lahi mga ang universal name is maglibog ang mga scientists mag-confuse lang unsa man ni. Like for example, sa Pilipinas lahi atong tawag, sa other country lahi pud so mo nang IUPAC name aron universal ang name ug isa ra matawag aron isla ma-confuse. So, kaning alkanes is saturated hydrocarbons means isa ra iyang bond. Dili siya double bond, dili single bond sila. So, ang mga alkenes is nagtatapos na sa suffix na A nga apple, N and E. So, mga alkenes. So, dahil example sa mga alkenes no, like methane, ethane, propane, butane, and so on. So, now let's talk about the basic IUPAC rules for naming alkenes. So, number 1, remember na parent name. So, number 2, number the longest chain from the end nearest substituent. So, number 3, identify the substituent or branches such as methyl, ethyl. Number 4, write the position number before the substituent. Number 5, arrange substituent alphabetically. Number 6, use prefixes when the same substituent appears more than once. So, die if 2 substituent or 2 carbon nag-connect substituent niya. Try if 3 ka carbon, alkyl carbon as the substituent. And try tetra 4 ka carbon nga substituent. So, atong rules number 1 nung I-find the longest continuous carbon chain. This determines the parent name. So, example, if 1 carbon is methane, 2 carbon is ethane, 3 carbon is propane, 4 carbon is butane, 5 carbon is pentane, 6 carbon hexane, 7 carbons heptane, 8 carbons octanes, and napay 9 carbon nga nonane, and 10 carbon nga decane. So, in this example, so ihapon na to nga pila ka buok carbon nakabutang di sa atong example. So, visible naman siya no kaning mga C sa mga CH3 is mao ni ang carbon na to. So, ihapon na to ang carbon. So, 1 2 3 4. So, 4 ay ang carbon. So, which means sa to ang example ng mga carbon name, ang pangalan niya is butane. Kaya upat man siya ka carbon. So, pangalan niya butane. So, sa parent name niya butane. So, final IUPAC name niya kay butane, kay wala man siya mga substituent na connect sa iya mao butane ra yang pangalan. So, let's proceed to rule number 2. Number the longest chain from the nearest substituent. So, diriya sa itong given example, ang ato ang parent diriya is butane. Kunya, ang ato ang substituent kay kaning CH3 nga nasa babaw nga nag-connect sa iya. So, ang pag-count ani is, pangitawag po na ito ang longest carbon chain no lang 1, 2, 3, 4. So, 4 ang pinakataas, di ba po sa babaw kay tulura man. So, iyang pangalan diriya is butane kay 4 man kay carbon niya. Ang substituent, methyl. Methyl is only 1 carbon. So, mo itong nag-connect sa iya methyl carbon 2. Nya pagka na to siya nya ihang IUPAC name is 2 methyl butane. So ngano nga to methyl butane siya. If mag-count according sa rule number 2, mag-count man ta from the nearest substituent. Nya ang nearest substituent man to kay na-address sa left. So dito magsugod og number sa 1 to ang carbon 1 2 3 4. So katong 2 dito man na-connect ang substituent so mo nang 2-methyl butane. Now let's proceed to rule number 3. Identify the substituent branches such as methyl. So, kayong mga substituent is mo sila ang gatawag itong mga alkyl group. So, alkyl group is methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl. So, makita man na sa tuwang ko ano nga. Muna yan ang formula. O kaning methyl is 1 carbon, siguro gina 1 carbon, ethyl 2 carbon, propyl 3 carbon, butyl 4 carbon, and pentyl is 5 carbon. So, proceed sa rule number 4, write the position number before the substituent. So, butan din no is ato ang example sa number 4 is ang given diriya is 2-methyl butane. So ang sabot ani define niya ang longest carbon, so which is ang butane. So 1 2 3 4 kang number la kabutang nga 1 2 3 4. So di mo
malibog confuse ang mga HH sa babaw kay di man siya carbon. So expand lang siya. So for yang yang kuan yupak name parent. So ang substituent niya is kulik man sa 2 mo na ang yung naging nga 2 methyl butane. Kay kani nga structural formula ang substituent is isa ra man ni ka carbon nag-connect siya. So tawag na to siya methyl. So kaya number 5, arrange substituent alphabetically. So given this example no nga pinag-count siya sa iyang kuan carbon from the left. Kay dito man ang pinakaduol na substituent sa left side. So munang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung pinakaduol nga substituent is ang methyl kay nag-connect sa 2. O ang ethyl, kung yung nakaing ethyl, muning 2 carbon. Muna yung for structural formula nga substituent. Kay nag-connect sa number 4. Ethyl ni siya kay duham ka carbon nag-connect siya ha. So di ra kay malibog ana. So ang pag-name niya daw kay arrange substituent alphabetically. So nakabutang diri 4 ethyl dash 2 dash methyl heptane. So anong na 4 ang una nga una man ang 2. Kaya according sa tuwang rules dapat mauna ang alphabetically sila ang mga alkyl. So mas nauna man ang E sa ethyl kaysa sa M sa methyl. So mo nang giuna ang 4 ethyl 2 methyl heptane. So heptane is the parent name. So pito man siya ka carbon, longest carbon chain, so mo nang heptane. So ang tuwang rule number 6 is use prefixes when the same substituent appears more than once. So pwede malibog ng kaning prefixes is muna ang makita anto sa front sa tuang word. Sa front ko yung prefixes. So yung atong mga suffixes isalubot sa tuang kaya yan sa tuang word. So here in the example no, ang atuang longest carbon chain is 6. So from the left to the right. So magyap siya 1 2 3 4 5 6. So same rin po sila. So dash sa count down. Yung atong mga substituent kina sa H2 nasa carbon 2 o carbon 3. So na-connect siya diri atong mga substituent. So atuang substituent is same raman sila methyl. So unsaon na to ni. So sayo na siya guys, dili kay malibog. So isulat gyapon nimo to kung asa to na-connect tong mga substituent yang mga number. So gyapon with 2a. Like CH this number 2 ang compound is CH3. So sa 2 is methyl and 3 methyl. So ito yung butang if 2, 3. So same lang sila, dili ka mag-dash. Same lang sila nga substituent. Di ka mag-dash, ibutang nimo 2, 3 nya. Dara ka mag-dash kay before after sa number, ang manang number dapat mo to yung name. Mag-dash kay to name. So methyl, duman ka methyl siya. So dimethyl hexane. So if 3 po na ka methyl, tetra po na metabo na pero diharaman so mo nang dimethyl ang tawag. So malibog no nga ang pag name dra sa tuang kuan nga after sa number is dash bagwang word. Natay two categories of kanang saturated hydrocarbons exist no. So mo ni ang acyclic saturated hydrocarbons and cyclic hydrocarbons. So kaning acyclic is mo siya ang ring ka straight lang structural formula. So definition of hydrocarbons with no rings, open chain structure and only single covalent bond between carbon atoms. So single covalent bond gyapon siya nya. Iyang kuan structural formula is straight lang. Wala ka nang wala siya nagforma og shape, wala siya nagforma, so straight lang siya. So diri sa given example no mo ni siya pero naka-expanded lang ning mga hydrogen nato, wala siya naka-intact gid sa atuang carbon nagdikit. So like sa atong previous example gain na number 6 so mo to ang acyclic saturated hydrocarbons. So kaning cyclic saturated hydrocarbons is mo lang mga ring ka makapurma guys, silang pag connect silang mga carbon is nakapurma sila og mga shapes. So nari given sa example no, cycloheptane. So mo na ay molecular formulas number 1 CH3CH6. So mo structural formula so naka-create siya og shape sa lang pagka connected nila silang carbon. So sa cyclo basta nagi-cyclo sa front sa tuwang na kuan alkanes. So magkakawan siya ma-form siya shape bisa kung siya shape pasana siya kanang cyclo sa front sa tuang mga alkanes. So kaning so difference sila no, ang cyclic is straight lang nga carbon chain, unya ang cyclic is maka-form siya og mga shape. So dira kay maglibog. So diri sa tuang nga cyclic no is nalay kanang kung yung nga straight nya po ito branch chain. So diri basta kang ingani ang same lang siya og same lang kanang molecular formula pero ang pagkakatag-katag sa mga carbon is lahi sa straight. Ang straight kay ana raman nya kaning sa branch is mura siya substituent, pwede siya substituent. So if malibog mo nga unsa man siya is isobutane name niya ni is isobutane. So nganong ngana man na. So if wala ibutang nga find the isomer sa imuhang question sa given question nimo, if ay gibutang is straight carbon chain lagi na. If gibutang dito nga find the isomers of this kuan, so makatagong gini mo iyang structural formula. So branch siya mo siya substituent no pero according sa rule sa isomers is gikatag lang iyang mga carbon. Then proceed sa expanded versus condensed structural formula. So diri sa to ang so expanded is shows
every bond. All atoms are within, all bonds are down. So sa for this example, diri sa tuwang number 1 molecule methane CH4. So butang diri CH4 is 1 carbon 4 hydrogen. So always remember guys nga atong carbon is na siya 4 ka molecule nga hydrogen. So munang upat yang connected. So 1 2 3 4. So katong sa kaning sa methane nga molecule nato, if gikatag-katag nga kabutan ni CH4, so ang mga carbon ang hydrogen gipang katag-katag, so mo na expanded. Og di sa condensed pod kanang mga structural formula lang niya kanang ipang katag-katag, like example CH4. So CH4 lagi wala siya gipang katag-katag na shows the main skeleton of the molecule. CC bonds are drawn, but CH bonds are written using groups. So ato siya pagka-groups, wala siya nagkatag. Kung pila ka buok ang content nga hydrogen sa isa ka carbon, if mo ra po ito ibutang ni midto taparan na nimo og number. So this example number 2 is 18, so 2 carbon. So if 2 carbon is 8 gyud na siya ka hydrogen, pro nagmeet man sila na may boundary sa tunga single bond, so mo nang tutulo sa lang side. Di sa left side nga carbon na tulo, na pwede tulo. Kaya naman sa tunga nag-connect man siya, so upat sila pantay. So mo na yang condense. So ang condense is kanang wala siya gi-expand ang mga hydrogen magikatag. So mo ni no kung example diri sa acyclic nga mas masayon, pud expanded gyapon, nasa straight lang siya sa cyclic open chain. Nya sa cyclic ring, so mao po na siya yang example, nakaporma siya shape, di ba? Like side 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hexane siya, no? Hexane. Nakaporma siya na ang kuan. Cyclohexane. Mo yung shape niya. So what is alkyl group? An alkyl group is formed when one hydrogen atom is removed from alkane. So isa daw ka hydrogen is ma-remove sa ato ang kuan carbon. So mo ning kani mga alkyl is mo ning mga substituent nato. Nganong nga-remove siya? Ngano man nga-remove? For example sa CH4 methane, CH3. So mag-connect man siya sa atuang parent nga kuan carbon chain. So di siya pwede nga 4 ato ibutang kay kabur ka di masen itong metano kay CH4 siya pwede nga 4 kay may home siyang 5 tanan. Okay. So example ni carbon chain. Ya mag-connect man siya, so yung na if mag-connect ka, apil na to sa count sa mga hydrogen atoms. So mo nang 3. So sa 18 CH kuan yung isa. Sa kuan sa propane kuan yung isa, sa butane ka yung isa. Kung unsa to imong pinaka i-connect dito katong pinakauna ato mo to ko bawasan mo isa. Kay mo man to ang iyang kuan, bawasan mo isa or duha. Kay depende man sa imong structure. So isa ra gyud mo bawas diri i-connect man nimo. And then sa mga alkyl group gani methyl, ethyl, propyl. So methyl 1 carbon, 2 carbon ang ethyl, 3 carbon ang propyl, and 4 carbon ang butyl.